itong tanda ng pagsisisi ay dapat na antabayanan ng tapat na pagbabalik loob, ng metanoia, o ng pagbabago ng isip at puso. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat batid natin na hindi sapat ang sarili nating kakayahan. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magtayo po tayong lahat. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayin. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob masimulan namin ngayon sa banal na pagpupusang matiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalyan bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging aming sandata ang pagtitinti sa sarili sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpal sa walang hanggan. Amen. Magsiya po at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang mga salita ni Propeta Joel ay isang mahalagang panawagan at pagpapahayag. Marapat tayong magbalik sa Diyos sapagkat puno siya ng kabutihan at habag para sa atin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpaghinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring limapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan ng dambana. Manangis kayo at manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutan kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin. Nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tutunan. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway.
Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsusuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawitin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita, at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Sa ikalawang pagbasa, si Jesus ang larawan ng biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin mula sa kasalanan. Ang Kwaresma ang panahon kung saan dapat tayong higit na mapalapit kay Jesus sa kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Tinatawagan tayo ni Pablo na malugod natin itong tanggapin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamagig sa inyo sa pamamagitan ko. Nakipagsundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang ng kasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at makapangal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yaman kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng miting niyang kalooban. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihan ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto.
Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aalala kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, magayos ka ng buhok at maghilamos. Huwag mong pansinin ang mga tao na nag-aayuno upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam dito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ba't di naman natin makatabi natin ng magandang hapon? Mga kapatid, bakit meron tayong tinatawag na Merkules ng Abo? At bakit tayo pinapahiran ng abo sa noong? Alam po ninyo, ito ay napakatanda ng gawain ng simbahan. At kung babalikan natin sa lumang tipan mula sa aklat ni Propeta Jonas, nung si Jonas ay sinugo ng Panginoon sa Ninive upang ipahayag ang pagpapatawad ng Panginoon, yung mga tao doon ay nagsuot ng sako at sila ay naglagay ng abo bilang tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang mga pagkakasala. Sa madaling salita, ang paglalagay ng abo na ginagawa ng simbahan noong unang panahon ay bahagi ng pagsisi ng sambayanan ng Diyos. Mga kapatid, bakit abo? No? Ano ang meron sa abo? Pwede namang pulbo na lang. Di ba? Pwede namang lipstick na lang. Pag nagpapawis na kayo, umuwi-umuwi, lipstick ginagawa niyo, di ba? Bakit hindi na lang yun? Bakit abo? Ano bang ibig sabihin ng abo? Alam natin sa Genesis, anong sabi doon? Ikaw ay alabok at sa alabok ikaw ay magbabalik. No? Sa madaling salita, ipinapahayag mamaya kapag tayo ay pinahira ng abo, para bagang sinasabi sa atin na ang buhay dito sa mundong ibabaw ay napaka-iksi lamang. Di ba? Pag pinahiran ng abo, sasabihin ng pari o kaya ng tagapaglagay, dalawa yun, no? Dalawa yung formula. Una, ikaw ay alabok at alabok ay babalik. Pangalawa, magsisi at sumampalataya sa mabuting balita, no? Ikaw ay alabok at sa alabok ikaw ay babalik. Sa madaling salita, pag pinahiran ka ng abo, sabihin na lang, mamamatay ka din. Di ba? Ipinapahayag na maiksi lang ang buhay. At dahil maiksi ang buhay, ang lahat ng mga natamo natin sa mundong ibabaw ay magiging alabok din. No? Kaya mga kapatid, kung meron tayong inaasam sa buhay na ito, ipinapahayag ng pagpapahig ng abo ay walang iba kundi asamin natin ang karunungan ng Diyos. Asamin natin ang dunong ng puso. Sapagkat ito ang higit na mahalaga sa lahat ng gusto nating matamo sa buhay. Maiksi lang ang buhay at sana sa bawat araw ng buhay natin, sinisikap nating makamit ang karunungan ng Diyos. No? Pangalawa, ang ibig sabihin ng abo ay paglilinis. Kung titingnan po no, yung alabok ay yung abo, no? Parang napakadumi. Diba? Mamaya, pag nilagyan ka sa noong, madulumihan ka. Di po ba? Parang napakarami. Pero ito ay sumisimbolo ng kalinisan. Bakit? Sapagkat nung linggo, ginanap natin yung tinatawag na sunog sala. Itong abo na ipapahid sa inyo ay yung dating palaspas na pinagdidisyonan natin noong nakaraang taon. At ito ay sinunog. At dahil ito ay sinunog, dumaan sa apoy. At ang bawat dumadaan sa apoy ay nakararanas ng paglilinis at pagdadalisay. Siguro yung mga may baby dito, di ba? Paano nyo nililinis yung mga tsupol ng mga anak ninyo, bata sila, di ba pinakukuluan natin para daw mamatay yung
mikrobyo, yung dumi. Ganun din, pagdating sa palaspas na sinunog, dumaan sa apoy, kaya ito ay sumisimbolo ng kalinisan. At pag pinahid sa ating noo, itong abo mamaya, para bagang sinasabi sa atin, sa 40 araw na ating paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, tayo ay dumadaan sa paglilinis. Paglilinis ng ating kalooban, paglilinis ng ating kaluluwa. At sana gawin natin ito na nagmumula sa ating puso. Mga kapatid, hindi madali ang paglilinis na ating gaganapin sa paglalakbay natin sa 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay ni Kristo. Tulad ng apoy, di ba kapag ikaw ay napasok, masakit. Ganun din yung paglilinis na gagawin. Parang tayo ay daraan sa isang apoy, mapapasok, masasaktan. Dahil iiwanan natin yung mga bagay na alam natin na dapat nating iwanan at upang tayo ay makaranas ng paglilinis mula sa Diyos. At ito yung hamon sa atin sa Kwaresma. Oo, masakit ang paglilinis, pero ito ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Panghuling ibig sabihin ng abo na ipapahid sa ating noo ay walang iba kundi, mga kapatid, tayo ay pinapahayag sa atin na tayong lahat na papahira ng abo ay kabilang sa hanay ng mga makasalanan. Sino po sa inyo dito ang hindi nagkasala? Lahat tayo ay mga makasalanan. At tayo ay nakabilang sa hanay ng mga makasalanan. Alam ko po, nung pumunta kayo dito, yung iba sa inyo naligo. Sino naligo dito sa isang kamay? Ayun, ikilan lang. No? Yung nag-toothbrush man lang. Ayun, nag-toothbrush tayo, no? Sabi nga sa kasabihan, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba, di ba? Tingnan niyo yung itsura ng katabi ninyo. Di ba maayos yung mukha? Maganda. Ha? Yung iba, nagpalagay pa ng ano ba yan nilagay sa mukha ninyo? No? May mga foundation pa kayo dyan, may pulbo pa kayo dyan. Pero mamaya, anong gagawin ni Father? Dudumihan yung noo ninyo. Di ba? Ng abo. Madumi. Bakit? Mga kapatid, papangit na itsura. Di ba? Ang gaganda niyo ngayon, pero pag ng abo, papangit itsura. Titinginan pa kayo. Bakit mas malaki yung sa'yo? Galit ata si Father sa'yo, kaya mas malaki. No? Di ba? Papangit. Mga kapatid, ito ang ginagawa ng kasalanan sa buhay ng tao. Pinapapangit tayo. At kaya naisipahayag ng pagpapahid ng abo na makita mo na ang kasalanan ay nagpapapangit sa buhay ng tao. Tandaan natin, lahat ng nilikha ng Diyos ay maganda. Di ba? Sa bawat paglilikha na ginagawa ng Diyos, nung nilikha niya ang buwan at ang araw at mga bituin, pagkatapos ng likhain, sabi niya, ito ay maganda. Di ba? Nung nilikha niya ang mga hayop, sabi niya, ito ay maganda. Nung nilikha niya ang mga puno at mga halaman, sabi niya sa uli, ito ay maganda. At nung nilikha niya ang tao, anong sabi niya? Ito ay higit na maganda. Pero anong ginawa ng kasalanan? Pinapapangit tayo sa harapan ng Diyos. Kaya pag lalagyan tayo ng abo mamaya, matatanto natin na tunay ang kasalanan ay nagpapapangit at tayo ay kabilang sa hanay ng mga makasalanan. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Joel, anong sinasabi sa atin? Bagamat ang kasalanan ay nagpapapangit sa atin, tayo ay inaanyayahan ng simbahan ngayon sa pamamagitan ng sulat ni Propeta Joel na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. At kapag tayo ay nagsisi, dapat magsisi tayo ng nagmumula sa ating puso. Hindi mamaya papahiran ka ng abo sa noo, pero ganun pa rin ang buhay mo pagkatapos mo pahiran ng abo sa noo. Walang pagbabago. Chismosa ka pa rin, lasinggera ka pa rin, sugarol ka pa rin, di ba? Mapanirang buhay ka pa rin, bali wala yung pagpapahid ng abo sa noo mo. Di po ba? Kung wala kang nais baguhin sa buhay mo,
Kaya sana mga kapatid, sa 40 araw na ating paghahanda, ngayon pa lang alam mo na kung ano ang nais mong baguhin sa buhay mo. At baguhin mo ito na nagmumula sa iyong puso. Amen? Yan ang gusto ng Diyos. No? Na tayo ay magbago sa ating mga pagkakasala. Magsisi tayo. Sabi mo sa kapatid, magsisi ka na. Paano mo masasabi na ikaw ay tunay na nagsisisi? Kapag ikaw ay hindi na marunong manisi. Di ba? Masasabi mo nagsisi ka na kapag hindi ka na marunong manisi ng iba. Madalas pag nagkasala ka, sinusinisip, kasi siya, turo tayo ng turo. Di ba? Sabi nga nila, katuturo mo, baka ikaw ay manunong. Mga kapatid, yan isa sa mga tanda na ikaw ay tunay nagsisisi kapag hindi ka na marunong malisi ng iba. Yung meron ka ng kakayahan na akuin sa sarili mo ang iyong mga nagawang kasalanan. At yun lang naman ang gusto ng Diyos sa atin. Na tayo ay umamin sa ating pagiging mga makasalanan. Huwag na tayo magsisihan. Umamin ka na kung ikaw ay may kasalanan at humingi ka ng tawad sa Diyos. Sapagkat mga kapatid, ayon sa sulat ni Propeta Joel, anong sabi ng Panginoon? So, iniisip lang ng Diyos ang ating kalagayan. Concern ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang Miyerkules ng Abo ay pagpapakita ng dakilang pagpapahalaga ng Diyos sa atin na mga makasalanan. Mantakin po niya, kahit kayo ay makasalanan, kahit tayo ay makasalanan, ang Diyos ay may pagpapahalaga sa ating mga makasalanan. At binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang magbago. Sa ating ikaw pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, anong sinasabi ni San Pablo? Na ang panahon ng Kwaresma na ating papasukin ay panahon at araw ng pagliligtas ng Diyos. Araw ng kaligtasan. Ang bawat araw sa panahon ng Kwaresma ay paalala sa atin, no, na tayo ay iniligtas ng Diyos at ang Diyos ang ating tagapagligtas. Kaya mga kapatid, sana po sa 40 araw na paghahanda natin sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang bawat araw na ito ay mahalaga sapagkat ito ay araw ng kaligtasan para sa ating lahat. Kaya sana po magkaroon kayo sa loob ng panahon na ito ng isang napakagandang karanasan ng pangungumpisal. Gamitin natin ang pagkakataon nito upang tayo ay makapangumpisal sa ating mga kasalanan. Naranasan niyo na po ba magkaroon ng napakaganda karanasan ng sa kumpisal? Yung mararamdaman mo yung awa ng Diyos, yung Diyos sa kabila ng iyong pagiging makasalanan. Makakapit sa ating Ebanghelyo, tayo naman ay tinutulungan ng ating Panginoong Jesucristo. Binigyan tayo ng 3 haligi upang nang sa gayon, mas maging kaaya-aya ang ating pagdiriwang ng panahon ng Kwaresma. 3 tagampanin at haligi ng ating pananampalataya sa panahon ng Kwaresma. Una, paglilimos. Tayo daw ay maglimos. Sa paanong pamamaraan? Manlilimos ka? Hindi. Ikaw yung magbibigay ng limos. Ngayong panahon ng Kwaresma, mayroong proyekto ang simbahan na tinatawag na Alay Kapwa. Ano yung Alay Kapwa na ito? Ito yung botelya, yung bote ng mineral water, ilalagay ng araw-araw na barya. At pagdating ng Palm Sunday, iaalay. Sa linggo ng Palaspas, iaalay. At saan galing yung perang ilalagay mo doon? Yun yung mga natipid mo sa iyong pag-aayuno, sa iyong fasting. Na ikalawang haligi ng ating pagdiriwang ng Kwaresma. Fasting, sabihin nga ninyo, fasting. Iba kasi hindi fasting, fast eating yung ginagawa, no? Pag sinabing fasting, ano yun? No, isang buong 1 full meal lang sa isang araw. 2 beses lang natin ito gagawin. Ngayong Miyerkules ng Abo at sa Biyernes Santo. 2 beses lang po yun. Di po ba?
At sino yung mga nagpa-fasting? Yung merong edad na 18 years old hanggang 59 years old. Yung 60, excited ka na. Sa madaling salita, itanda ka na. At ngayong araw din ito, mayroon tayong tinatawag na abstinence. Yung hindi pagkain ng karne. Diba? At lahat ng Biyernes sa loob ng Kwaresma ay araw ng abstinence. At sino yung required na mag-abstinence? Lahat ng may edad 14 years old pataas. Lahat tayo inaasahan na gawin ito. Mga kapatid, at yung mga matitipid natin sa mga gawain ito, ang siyang ilalagay natin sa alay kapwa. Panghuli ay walang iba kundi ang pananalangin. Nananalangin pa ba kayo? Mga kapatid, ang taong walang panalangin ay buhay na puno ng kababawan. No? Tingnan po ninyo ang buhay ninyo kapag kayo ay hindi nananalangin. Parang ang babaw-babaw ng buhay. Di ba? Wala kang hinahanap kundi material na bagay, kumita lang ng kumita, no? Sumikat, makilala. Kababawan. Bakit? Kasi walang pananalangin. At ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan na manalangin. At paano daw tayo mananalangin? Anong sabi sa Ebanghelyo? Kapag ikaw ay nanalangin, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto at manalangin ka sa Diyos ang mga nakakakita sa iyo. Anong ibig sabihin? Pumasok sa silid, isara ang pinto. Ibig bang sabihin nito, hindi na tayo hindi na tayo magdarasal sa simbahan? Mga kapatid, yung sinasabing inner room or silid ay walang iba kundi yung kaibuturan ng ating puso. Kapag tayo ay mananalangin, manalangin tayo na nagmumula sa ating puso at hindi lang sa ating mga nguso. Diba? Diba kasi kapag nanalangin hanggang nguso lang, nagmumula sa kanyang puso. Tandaan natin, sa pananalangin doon tinitingnan ng Diyos. Ang puso natin ang tinitingnan ng Diyos sapagkat doon nagmumula yung laman ng ating pananalangin. Kaya manalangin tayo mula sa ating mga puso. At yan yung paalala sa atin ng Ebanghelyo at ng unang pagbasa. Sa lahat ng gagawin natin ngayong panahon ng Kwaresma, gawin natin ito ng may kalaliman at hindi kaimbabawan lamang. Diba? Nakatulad na ginagawa ng marami. At hindi po madali ito. Lalo tigit ngayong panahon na ito na kung saan sikat na sikat ang social media, Facebook, Twitter, no, Instagram, kung saan lahat ng ginagawa ninyo, ipinopost ninyo. Di ba? Yung simpleng kakain ka lang sa restaurant, post. No? Yung pupunta ka sa lubing dagat, post. Di ba? At ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng Panginoon na gawin natin ng may kalaliman ang ating mga gawain espiritualidad. Upang lang sa gayon matuon natin ang ating sarili sa Diyos at hindi lamang sa ating sarili. Mga kapatid, no? Gawin po sana natin na kaaya-aya ang ating pagdiriwang ng panahon ng Kwaresma. Amen. Ngayon po gaganapin natin ang pagbabasbas ng mga abo. Sa ating po mamayang pagpapahin ng abo, pipila lang po kayo ng dalawa dito sa harapan mamaya po. Magsitayo po. Mga minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang May Kapal upang ang abong nasa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok
ang umaamin sa kasalanan at kinalulugdan mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abuso noo sa pagganap sa 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Manapating mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ayun po ay pipila tayo sa gitna ng dalawa.
Magsitayo po. Sa pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong tumugon sa Diyos na tumatawag sa atin upang magbalik sa Kanya ng buong puso. Ang ating tutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, ibigay mo ang iyong bayan. Bilang isang simbahan, makaisanawa tayo ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit sa pagpasok natin sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo ang iyong bayan. Madisiplina nawa natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo ang iyong bayan. Imulat nawa natin ang ating mga mata sa mga kapatid nating lubos na nangangailangan sa pamamagitan ng pagkakawang gawa at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo ang iyong bayan. Maging masaya at mapayapa nawa sa piling ng Diyos ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo ang iyong bayan. O Diyos sa mga bagin, tunghayan mo ang mga kahilingan namin. Nawa ang mga abong aming tinanggap ay tunay na maging sagisag ng aming pangakong tuparin ang iyong kalooban. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ating ialay ang ating mga handog sa dambana ng Panginoon. Maaari na magsiupo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkakali natin ay kadugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sandayan ng bagay. Ang naming lumikha, ginagalas namin ang paghahain ito bilang maringal na pagsimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming pusang pagtitiis at pagmamalasakit ay magpagindali sa masasamang hilig upang kami pagindapating makapakinabang sa iyong anak na para sa aming nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpahal sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon.
Sa aming pusang pagtitiis sa harap sa hinanghirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Ang aming banal, ikaw ang bukal ng kalang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay. Pinagsalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, pinawakan niya ang kalis. Ulikan niya ang pinagsalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tukan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Tustusin mo kami sa pag-ibig. Kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahintay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya isa ng mahalaga ng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso. Kaya isa ng mga apostol, si Santiago, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-tugod sa iyo.
may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesus Cristo. Sa pamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagbili ng mga tagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang nasa Dinig namin komedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesus Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Humayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang mga kasalanan
kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iaanayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako.
tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay ang iyong pakinabangan sa pagkakabit ng dulot na kagalingan ng kagutumang pusang pinagtitiisan at iyong pinalulugan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kung meron pa pong hindi nalagyan ng abot sa loob, pwede pa pong umilang mamaya pagkatapos ng banal ng misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Kayo po kayo tingin ng biyaya ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makabriting sala at pagpalain nawa kayo ng banal ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasa sa walang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ng kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin naman na kayo ng kanyang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mapatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay lalakbay patungo sa kalangitang kanyang pamana magpasa sa walang hanggan. Amen. Dahil po ngayon tayo nasa panahon ng Kwaresma, pwede po ba wala mo ng palakpakan pagkatapos ng banal ng misa? No? At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.